hopes remain high sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Magandang araw Pilipinas at welcome sa The Working President, ang documentary program ng mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan kasama na ang mga highlights ng naging aktibidad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ako po ang inyong lingkod, Jolene Magdangal. Para sa ating unang feature, hatid namin sa inyo ang naging pagbisita ng Pangulo sa lalawigan ng Albay upang patuloy na subaybayan at ihatid ang mga programa ng pamahalaan, partikular ang pagbibigay ng patubig at pagpapagawa ng mga infrastruktura. Halina't panoorin natin ang Approve. Sa kabila ng bagyong Ondoy na humagupit sa National Capital Region at iba't ibang probinsya sa Luzon, binigyang atensyon pa rin ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang development programs ng pamahalaan para sa mga lalawigan. Noong katapusan ng Setyembre, bumisita siya sa Albay upang tutukan ang mga proyektong patubig, tahanan at infrastruktura sa 3 lugar doon. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Barangay Napo sa bayan ng Pulangi para sa groundbreaking ceremony ng rehabilitasyon ng Pulangi Water System. Ang proyekto'y nagkakahalaga ng mahigit 140 million pesos at magbibigay ng malinis at sapat na supply ng tubig sa 14 na barangay. Sa okasyon ding ito, iprinisenta ni Albay Governor Joey Salceda kay Pangulong Arroyo ang Albay Composite Emergency Response Team na ipinadala ng lalawigan sa Metro Manila at Rizal. Ito'y bilang tugon sa panawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at damayan sa oras ng pagsubok. Kinabibilangan nito ng emergency paramedics, water and sanitation at search, rescue and retrieval personnel. On the water purification po, we all know by experience po kasi na ang susunod na magiging problema natin is yung tubig, wherein yung waterborne diseases po, magiging susunod na problema. Para ho makaiwas sila ron, nagdala ho kami ng water purification, which I know will help dyan po kasi based on our experience ho, dyan ho kasi kaya ho napag-isipan namin na ito ang ipadala sa ating mga kapatid sa Metro Manila. Mula Pulangi, dumiretso ang Pangulo sa Core Shelter Resettlement Site sa Barangay Tagaytay sa bayan ng Kamalig. Naalala ko, kung kamakailan, nandito rin tayo. Pero wala mga bahay. Groundbreaking noon. Ngayon, more than 1,000 na kayo. At ako'y nasisihan na nakilala yung ating 30,000 beneficiary ng Core Shelter si Salvador, pero 35,000 plus na tayo. So, hanapin mo, Assistant Director, yung 35,000 para magkaroon din tayo ng selebrasyon kasama niya. Sa isang simpleng programa, ibinigay ni Pangulong Arroyo ang Certificates of Ownership sa mahigit 200 beneficiaries ng Core Shelter sa barangay. Inanunsyo din niya ang paglalaan ng pondo ng Department of Budget and Management para sa pagpapatayo ng paaralan sa lugar at kinumusta pa niya ang kalagayan ng mga residente. Okay, Crisel. Ikaw ay, obviously, you have a family. Ilan ang anak mo? Isa po, pang-2 po. Pang-2 naman ito, Joey Salceda. This is responsible parenthood. Pang-2. Okay. At ikaw ay nakatira dito. Opo, ma'am. Ano ang kasaysayan mo? Bakit nandito ka tumira? Anong nangyari sa iyo bago nung lumipat ka rito? Isa din po kami, ma'am, sa nasa lanta ng bagyong Rimay. Tapos nagpapasalamat po kami, ma'am, na benefits po kami nitong project po ninyo. Yes. Napakalaking tulong po sa amin. At ako din po nakasama sa livelihood po ng tindahan natin. Tindahan natin. So, meron kang tindahan natin. Opo, ma'am. So, ngayon, tuloy-tuloy yun. I hope yung kita mo ay ginagamit mo para magkaroon din ng continuous investment. Okay. Napakalaking tulong Okay. po, ma'am. O, say, tuloy-tuloy na yun. Kasi independent na kayo. Fine-phase out na natin yung sariling sikap na ito ngayon. Dapat, di ba?
Yung asawa mo naman, anong income niya? Laborer po siya, Saan ma'am. siya nagtatrabaho? Sa mga construction po, ma'am. So, dalawa na kayo nagtatrabaho ngayon. At dahil merong mahigit 1,000 na bahay dito, mahigit na 1,000 household ang iyong market. Ay, hindi po, ma'am. Nasa 250 Oh, beneficiary malaki po. rin. Malaki pa rin yun. So, Opo. several of you. Opo. Several of you. So, okay, congratulations, Pisel, at sana tuloy-tuloy ang paganda ng iyong buhay. Maraming salamat po, ma'am. Sunod na dinaluhan ni Pangulo Arroyo ang inaugural ceremony ng Puro Seawall Project Phases 1 and 2 sakay ng open-top vehicle sa Legazpi City. Ang proyekto'y bahagi ng 4-kilometer Legazpi City Coastal Road na dadaan sa 4 na barangay. Magkakaroon ito ng jogging and bicycle lanes at tinatagurian na bilang Rojas Boulevard ng Legazpi City. Inaasahan na magdadala ng karagdagang turismo at magpapalawak sa agri-based industries sa mga karatig lugar ang naturang proyekto kapag ito'y natapos na. Makailang ulit nang sinabi ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na hangad niyang maging maunlad ang Pilipinas sa loob ng 20 taon. Kung kaya't nakasentro ang kanyang liderato para tulungan ang masisipag na karaniwang Pilipino. At unti-unti na itong nararamdaman sa buong bansa dahil kinilala ito ng mga Bicolano sa kanyang pagbisita sa Albay. Sa katunayan, ipinabot nila kay Pangulong Arroyo ang taus-pusong pasasalamat at sinabing wala nang makakatapat pa sa kanyang panguluhan sa dami ng mga programa at proyektong ipinatupad para sa kaunlaran ng kanilang lalawigan. Patuloy na dinadamayan ng Pangulo ang mga lugar na tinamaan ng bagyong Ondoy at Pepeng. Pagpapatunay dito ang kanyang pagbisita sa lalawigan ng Pampanga kung saan pinangunahan niya ang pamamahagi ng relief goods sa evacuees. Una sa Barangay San Pedro, San Simon, Pampanga, kung saan namahagi siya ng food packs sa may 1,700 families. Namahagi rin ang Pangulo ng relief goods sa mga biktima ng baha sa Santa Maria, Bulacan, kung saan may 1,500 na pamilya ang naapektuhan. Edukasyon pa rin ang isa sa mga prioridad ng pamahalaan sa pagbisita ng Pangulo sa Mariveles National High School na nasa ikalawang distrito ng Bataan. Bahagi nito ang modernisasyon ng edukasyon at pagpapataas ng computer literacy ng mga kabataan. Maliban sa edukasyon, prioridad din ng pamahalaan ang patuloy na pagpapagawa ng mga infrastrukturang pangkaunlaran. Ilan sa mga ito ay ang ginawang groundbreaking para sa expansion ng Estancia Water District sa Iloilo, kung saan bahagi ng proyekto ang pagpapagawa ng mga karagdagang balon, pagkakabit ng mga service connection at transmission pipes na may valves at hydrants.